Yon mga kalagnot, another basic idea na naman yung isi-share ko sa inyo ngayon. Gaya nito, sirang ECU or PCM, paano i-diagnose at paano lagnutin. So ang unit natin ngayon ay Ford Ranger 2.2. Yan, so tingnan natin kung ano ba yung gihambin nga balatian nito. Pinaandar lang muna natin. So kita natin dito na nakailaw tong parang gear, itong powertrain, at saka nakablink din yung park at nakailaw pa yung sign ng pitaka. Bali ang problema nito ay low power siya kasi naka-stock third gear at marami pang iba. So fast forward tayo, inuna natin gawin yung transmission dahil sa nag-stock third gear siya, so nag low power. Tinanggal natin yung buong valve body dito, yan, so nilabas na natin. So basic lang naman to, so kahit kayo ay kaya nyo rin to. Yan, so ganyan lang, gamitan lang ng martilyo at pukpukin. So kita natin na natanggal na yung lead frame. Ito yung control ng transmission natin sa ilalim. So ang ginawa natin dito, nagpalit tayo ng bagong lead frame. Ayan, so kinabit na namin dito. Ginamitan lang namin ng basic. Sa mga nagtatanong dyan, bakit natin to pinalitan at hindi natin ni-repair? So simple lang, dahil sa hindi talaga yan nare-repair at ayaw natin ng trabaho na hindi sigurado. So binalik na natin yung valve body natin, fast forward tayo ng kunti. So tingnan natin kung ano ba yung kahimtang pag bago na yung lead frame dito. Yan, so umaandar pa rin at kita natin na wala yung lahat ng sign at RPM natin kasi naging okay siya. Yun, so kita natin na hindi na naka-blink yung park at nakailaw na lang yung yung powertrain. So isa na lang yung problema natin, ito. Yan yung trouble code, tingnan nyo lang yun. So pagka ganun klaseng trouble code ay syempre dito na naman tayo sa harapan. Ayan, tingnan nyo kung anong gagawin natin sa trouble code na yon. Ginamitan natin ng basic lagnut, dala ibot yung ECU natin, yung PCM. So syempre ang gagawin natin dito ay palitan natin to ng buo. Brand new yung ipapalit natin dito, wala nang paligoy-ligoy pa. Pero sa mga ganong klaseng trouble code, kaya pa yun na i-repair ang ECU or PCM. Pero minsan ay hindi na talaga nagtatagal. Kaya ang pinaka best na gagawin ay palitan talaga ng buo, brand new, gaya nito. Bale, meron pa tayong stock, meron pa tayong isa. Ganoon naman talaga, lagi tayo may spare. So bago mapaandar yung bagong natin, PCM yan, kita nyo naman, ready, ini-start natin at ayaw umandar kasi nakablink yung sign ng susi, yung lock. Kapag ganyan, kailangan pa nating gamitan ng kakaibang bulang kristal na naman. So nag PCM module programming tayo dito para malagyan natin ng laman yung ECU natin, yung PCM. Tapos kailangan natin ng injector coding dito kasi wala pang laman yung injector nya. Kasi nga brand new yung PCM na kinabit natin. So kita nyo, nandyan na yung mga number ng injector natin lahat. So ngayon tingnan na natin kung ano na ba yung kahimtang nito, kung ayaw pa rin bang umandar. One click. Yohon, one click. Todas. Hihi. Yun, so kita natin na okay na talaga siya. Hindi na umilaw-ilaw yung powertrain. So ngayon ay dito tayo, tingnan natin kung talaga bang pinalitan natin to ng bagong PCM. So kita nyo naman na hindi talaga scam yan, pinalitan talaga natin, So yan talaga yung brand new. So para malaman kung talaga bang one click to, try nating patayin. Okay, start. Yun, one click. Are, hawit. So yan, wala tayong magawa, talagang one click siya. So bali yung basic na ginawa natin ito. So pinalitan lang natin tong napaka mura, ay mahal-mahal pala ng konti ito. Ito lang, bali dalawa yung pinalitan natin dito, yung lead frame at itong parts na to. Ito yung utak ng engine natin. So syempre ay pinaatras na natin na nakauna na yung atras talaga. Tara, test drive tayo.
So dito ay pinatakbo natin ng dahan-dahan lang para malaman kung talaga bang okay na yung takbo ng sasakyan natin. So goods na, wala nang low power. Good job, God bless.